Breaking news. Umalingaw sa mundo ng politika ang matinding balita. Dating Senate President Vicente Tito Soto at House Speaker Martin Romualdez umano'y humarap na sa kaparusyahan matapos masangkot sa mga may init na kontrobersya. Dahil dito, bigla ang lumutang ang pangalan ni Congressman Rodante Marcoleta bilang posibleng bagong Senate President. Isang pasabog na nag-iwan ng maraming tanong sa publiko. Ayon sa mga insider, hindi na nakapagtataka ang pagbagsak ng impluensya ni Soto at Romualdez matapos ang kaliwat ka ng issue na bumabalot sa kanila. Sa kabilang banda, si Marcoleta naman ay patuloy na nakikilala bilang matapang at walang takot na mambabatas, handang sumalubong sa mga kontrobersyal na usapin. Marami tuloy ang nagtataka, posible kayang siya na ang susunod na upo bilang Senate President. Kung mangyayari ito, malaking pagbabago ang tiyak na yayanig sa Senado at sa buong Kongreso. Habang lumalakas ang usap-usapan tungkol sa posibilidad na pamunuan ni Marcoleta ang Senado, nananatiling palaisipan kung sino ang mga kakampi at tutol sa kanyang pag-angat. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Soto at Romualdez at kayang bang dalhin ni Marcoleta ang bagong liderato sa mas matatag na direksyon? Abangan ang mga susunod na detalye. Their grievances, yung sama ng loob nila, yung galit nila, hindi inaddress, hindi sinagot. People want justice. Will justice be served? Will the investigations bring about justice to the Filipino people? Mabubuhay pa ba yung namatay? Mababalik pa ba yung mga nasirang gamit? Yung mga nasirang halaman? Mga pananim? May babalik pa ba yun? Yung pawis at hirap ng mga kababayan natin, yun ang damahin ninyo sa mga nagsasabi ng peaceful rally. Huwag niyong ikinakanal ang taong bayan kasi let them pour out their grievances. There will not be, it will not be silenced. You cannot silence it. Lilitaw at lilitaw yung butas. Hindi niyo matatagpian. So yung taong bayan, lalo niyong galitin at lalo niyong budulin, ay talagang himagsikan ang haharapan ninyo. Yun ang iniiwasan nga eh. Himagsikan. Pagka lumabas ang tao sa kalsada na walang inaasahan na hindi na naniniwala sa AAP, hindi na naniniwala sa PNP, magdala sila ng sarili nilang armas para pandepensa nila, ay tapos kayo. At the same time, nandyan sa kabila, nandyan lang, nakapagilid-gilid lang, ang CPP, NP, NDF, naghahantay. Kaya AAP at PNP, mag-isip kayo. Ano yung explosive na situation na kinakaharap ninyo. Tapos kung babanatan nyo ng military junta, lalong mali. Ay, nako Pilipinas. Dapat ito, suggest nyo sa presidente, mag-ano na lang kayo, mag-hold departure order na sa mga lilipad. Kilala nyo naman kung sino yan. At kayong mga kababayan, alam ninyo kung nasaan yung mga bahay-bahay niyan, bantayan nyo na. Bantayan nyo na yung kung nasaan nakaparada yung mga aeroplano nila para hindi sila makalipad. Magpalitan kayo, Team A, Team B. Para, voluntary. Mga kababayan, this will not end na sila ay makakatakas sa accountability ng taong bayan. I hope that the ending here is that justice will be served. Yung tamang hustisya, yung tamang pananagutan, maipataw natin sa mga walang yang kriminal na to. Double ang problema ng mga yan. Kasi sila ay halal ng bayan. Sila ay binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan para paglingkuran tayo. Such is the essence of government service. Pero if you do not give the service that is required from you, from the Filipino people, demanded by law, demanded by the Filipino people, you cannot give that good governance. Yan ang magiging resulta. The people will rise up and then take back that power from you. And you will face the Filipino people, the wrath of the Filipino people. Ginalit ninyo ng gusto.
Tapos wag ninyong tatakutin kaming taong bayan because kami ang dapat katakutan ninyo. Kami, sa amin kayong matakot. Because dumating na yung panahon, the time for reckoning is here. Yung mga nag-iingay na mga daming pro. Sige, mag-ingay kayo, doon kayo, pro. Doon kayo, punta kayo sa Malacanang. Defend Malacanang. Kayong mga animal, kita nyo ninakawan tayo, okay lang sa inyo ninakawan tayo, tarantado. Tapos ipapataw nyo lahat kay Duterte. Gago. Imbestigahan natin lahat kung gusto nyo. Pero wag nyo isi-single out. Iwag nyo ibibintang. Hayaan yung mga yung nagnakaw, palitawin. Pagka hindi maki-explain, death penalty. Ganon. Usigin ng taong bayan. Pero yung ginagawa ninyo, kampi, walang mangyayari sa atin. Palubog ang Pilipinas. You better stand up as Filipinos. Hanggang ngayon, nakikita ko, sabog-sabog. Tingnan nyo mga rally, sabog-sabog pa rin. Kanya-kanya. Kaya may nagtanong sa akin, pasaba ba? Hindi. Putragis. Kaya, hindi mahalaga yung hindi ako sumami. Ang mahalaga doon, isipin ninyo, bakit hindi lumalabas ang tao? It is simple. The answer is simple. Because yung konsepto ng paglabas ninyo sa kalsada is precisely to air your grievances, to make sure that yung grievances ninyo ma-address nitong gobyerno na to. Pero kung hindi yun ma-address, alam ng tao, wala lang mangyari dyan eh. Papagurin nyo lang kami, mga animal kayo. Ganun ang isip ng taong bayan. Ramdaman nyo dapat yon. Hindi yung paparalihin nyo yung taong bayan, mapapaulan. Tapos nun, gugutumin ninyo, pupuyatin ninyo, papaabsitin nyo sa trabaho niya. And then, bahala siya sa pamilya niya kung paano niya pakakainin. Ramdaman niyo yung taong bayan. Hindi magiging peaceful yung ano na yan kasi nandoon yung poot, yung galit. You have to address that. Ang laki ng issues. Isa lang yan, flood control na yan. Yung korupsyon, balot na. Yung Pilipinas ng korupsyon. Pumunta ka sa airport, pumunta ka sa BIR, pumunta ka sa customs, sa DA, pumunta ka sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Lintik na yan. Grabe yung korupsyon. O anong gagawin natin yan? Ay, isang issue. Flood control. Dinadirect tayo doon sa flood control kasi naka-plan A, B, C, D. Sila. Naka-Paul Guy. Meanwhile, tinatakas yung kanilang ari-arian. Kuno, ari-arian nila. Pera ng tao. Nakabili na sila ng bahay abroad eh. Nakabili na sila, may mga bahay sila kung saan-saan eh. Saka nakakita, 4 na bahay. Doon pa sa mahal na subdivision. At yung mga tao, mga Pilipino, kayong mga kontraktor, kayong mga engineer, kayong mga designer, kayong mga mason, mga worker, gardener, mga katulong, na may alam kayong impormasyon, humanda kayo, sabihin nyo yung impormasyon niya, ikalat nyo na. Hindi para sunugin ng taong bayan, pero para malaman ng taong bayan at mabaon sa kukote ng taong bayan, putragis itong mga to talaga, ninakawan tayo ng grabe. Para hindi na pang maulit. Nakakaano sila, nakakainis. Ngayon, merong rally sa 21. Marami nagsasabi, pumunta, ganon, magsumali. Para wear white. Paano yung masa? Walang puti. Meron siya, dirty white. Wear white. Okay. May white ribbon pa, may mga kaliwa doon eh. O, kompleto, di ba? O sige, kalimutan na yung kulay. Pero ba't nyo sasabihin, bawal ang DDS doon? Punyetan niya. Bawal ang DDS. O kala ko ba, kalimutan na yung mga differences. Pero bakit nyo si-single out? Paano yung mga bobo ang DDS? Tarantado kayo mga nagsasabi niyan.
Tangina nyo, para kayong di Pilipino. Hindi nyo ba naisip na itong bansa na to ay demokrasya? Ba't nyo didiin yung sarili ninyo? Ang dami nung Pilipino na naniniwala sa Duterte. Kaya tama lang eh. Kung gusto nyong revolusyon, magrevolusyon. Gusto nyong papunta tayo doon? Gusto nyong magpatayang Pilipino sa Pilipino? Gusto nyong maabot tayo sa ganon? There cannot be peace. This will not be resolved peacefully. Sinasabi ko sa inyo, if the grievances of Filipino people is not addressed. Simple lang. Yung kakainin niya sa hapagkainan, yung gagastusin niya sa ospital, yung mga government services, yung eskwelahan, etc., etc., yung kalsada, yung flood control. Yung mga piling ng mga NBI clearances, yun yung mga kuha ng lisensya, yung maliliit, nararamdaman. Yung mga OFW kumukuha ng mga clearances nila. Yung mga bagahe na ninanakawan pa, hard-earned money, papadala nila sa kamag-anak nila. Yung mga tsokolate, mawawala. Yung mga delata, mawawala. Ang matitira, yung mga ukay-ukay. Yung mga pinambalot. Para anong klaseng Pilipino? Nanakawan ng kapwa Pilipino. Enough of that. Tapusin natin to. Not the way na what's happening now. Let's settle this once and for all. Let us show the raw power of the Filipino people. Hintayin niyo hudyat ko. Let us show the raw power of the Filipino people. Hindi dapat kayo natatakot, mga kababayan. Sila dapat ang matakot sa atin. Lahat sila, pagsama-samahin ninyo, sila dapat ang matakot sa atin because we are the sovereign Filipino people. Nothing will stand between us and a better country, the idea of a better country, if God is with us. Ayun yung ano ko. Bongbong Marcos, i-hold mo lahat yung mga putragis sa mga magnanakaw na kilala mo naman eh. Pero hindi mo magawa. Pinatatakas mo. Bakit? Meron silang pinangahawakan sa'yo. Bangag ka kasi. Kaya wala, sinel out mo. Kaluluwa mo, Pilipinas, lahat yan. Yung ginawa mo, you have failed the Filipino people miserably. And by far, you are the worst president this country ever had. Worse than your father. Nakakaya ka, failure ka. Binoto ka pa namin. Tapos no, nag-training ka pa. Anong klase kang training? Ano natutunan mo sa training? Nagmamarunong ka. Kunyari nga, dinadamayan yung mga tao. Tapos nun, flex-flex kayo. Gamitin nyo AFP, PNP. Ilan lang AFP, PNP? 400, pinagsama. You cannot stop 120 million o gawin mo ng kalahati niyan. 50 million Pilipino. Anong gagawin nyo? Ratratin nyo lahat yan? Hindi nyo kayang supilin ang taong bayan the moment na nawala na yung tiwala ng taong bayan sa inyong mga namumuno, sa mga ahensya ng gobyerno, kahit sa hustisya, nawawala ng tiwala. Kaya tatayo ang taong bayan, maghuhudyat sa taong bayan. Pag tumayo ang taong bayan, wala na. Bye-bye. Tado kayo, we will bring order. The stakeholders of this country, hindi pwede yung ginagawa nyo. Sobra na kayo. Hinayaan namin kayo. Pinanonood namin kayo. Binigyan kayo ng tsansa. I-recover ninyo. Good governance lang ang lusot nyo dito. Tatakutin nyo pa martial law. Mga ungas. Martial law. Yung power ninyo galing nga sa amin eh. Matakot kayo pag kayong taong bayan ang mag-declare ng martial law. And we will do that. Ako mismo will do that. Sabihin nyo nahihibang. Subukan natin. Subukan natin. Kung makikinig ang taong bayan, subukan natin. Kasi pag kayo, ngayon pa lang wala pa eh. Nag-aalisa na kayo. Natakot na kayo. Resign pa si Romualdez. Kasi kung matitino kayo, hindi nyo gagawin yan. Hindi kayo aalis. Harapin nyo eh. Hindi ako nagnakaw.
Sino nagsabi nagnakaw ako? Putang, sino nagsabi nagnakaw ako? O tignan niyo yung salin ko. Tignan niyo yung ano ko. Hindi niyo ma-address yung hinanaing ng tao kasi totoo. Eh, kaya nga, Romualdez, natakot. Natakot kang lutuin ang taong bayan. Ilagay ka sa kaldero na puno ng tubig, yung malaki na kawali. Talyase. Apuyan ka. Gawin kang adobo. Total, baboy eh. People will do that because inano ninyo eh. Tinatakpan ninyo yung puputok eh. Ngayon ang style ninyo, pasisingawin yung konti. Kala ninyo mabobola niyo yung tao. Hindi niyo kaya nang bolahin yung tao. Kasi this happened 3 years in the making. 3 years in the making. You have lost the confidence of the Filipino people. You have lost the moral ground to run the country. At kayong mga naniniwala sa administration, you die for them. You die for this lost cause nila. Imagine, injustice, corruption, abuse of power, drugs. Diyan nyo gusto magpakamatay. Go ahead. You make a stand. You die for them. Hindi tama ito eh. Kinurap nyo lahat ng agency. Kaya nakakaumay. Galit na ang mga tao. Tapos dadaanin natin ng peace rally. Peace, man. Not knowing na doon tayo kinukural. Bakit? Takot na takot sila na matulad tayo sa Nepal o Indonesia. Pero sa akin, ang pananaw ko, mas grabe tayo sa Nepal at Indonesia. Kaya kayo mga politiko, matakot kayo. Pag kayong taong bayan ang tumayo. Yung buong taong bayan, hindi yung ganitong watak-watak. Meron dito, meron doon. Tapos inaasahan yung, pagparami tayo, at pagka marami na, kakampi na yung AFP. Ano ba yan? Ano yan eh? Opportunism yan eh. Kung kailan lang marami, mananalo na, tsaka lang lalabas ang AFP. Hindi natin kailangan ng ganong AFP. Masyadong ano yun? Masyadong play safe. Masyadong opportunista. Sorry sa mga kabaro, pero yun ang labas talaga eh. In my book, that is opportunism. Hindi ka, alam yung mali, tama eh. Kitang-kita naman mali, tama. Kahit bata, masasabi ko, mali. Ano sinasabi sa mga bata? Mga anak ninyo, ano sinasabi? Mali magnakaw. Anong ginagawa sa atin? Bilyon-bilyon ninakaw. You cannot discern that. Tapos hinahayaan nyo. Tapos kung kailan dumami yung tao, tsaka kayo lalabas. O, nasan yung courage? Kasi may tatrabaho lang kayo. O di pera-pera lang kayo. Ang pinaglalaban dito, yung bansa natin, yung kinabukasan ng mga Pilipino, and here you are, waiting for the developments na pagka dumami yung tao, doon na kayo lalabas. Tapos magpapalabas kayo ng mga memorandum, mga letter na hindi kayo, apolitical kayo, buisit. Apolitical, mga you will uphold the Constitution, you will defend the state and the people. Baliktad pa eh. Basahin yung Constitution. Kalagay doon, you will defend the people and the state. Inuuna niyo yung state. What makes the state? The Filipino people. Wala yung state kung wala yung tao. Remember, yung taong bayan kaya nga nandyan eh, nag-agree tayo, magkaroon tayo ng barangay, magkaroon tayo ng regional, provincial, regional, municipality, provincial, and then regional. And then the setup of government. Nag-agree tayo na may constitution tayo that will run our daily lives. Lahat ng batas, agree tayo, meron tayo representatives na silang gagawa ng batas. Itong mga gunggong na to, hindi man lang ipasa yung death penalty. Kaya nagkaganyan. Bakit nila ipapasa? Sila magnanakaw eh. Isang sweep lang yan. Isang bagsak. Ipasa ng taong bayan yung death penalty. De tapos, ang buto-buto, bakit di natin kayang gawin? We, as the People's Court, the People's Congress, the People's Audit, we, as the sovereign Filipino people, can terminate the president, terminate everyone, put them all under house arrest, pending investigation. Sa tingin nyo, di natin kayang gawin yon? Kaya natin gawin yon. Wala lang naglalakas ng loob. Wala lang tumatayo.
para gawin yon. Hindi lang inaalam. Pero sinasabi ko sa inyo, kaya nating gawin yan. Kaya nating baguhin ang Pilipinas. Para hindi tayo mauwi sa lugmok na kalagayan. Yung mga Pilipino hindi pa pinapanganak, may utang na. Tapos kayong mga basher, kayong mga Pilipino na, oh, bakit wala ka dun, sir? Ayoko eh. Ayoko eh. Pag ako lumabas, patay kung patay. Anong kayo? Ayoko lumabas na ganun eh. Peaceful nga raw eh. Kasi nadala na ako sa ganyan. Nagsasalita ako, lumabas ako, pinalabas na ako. Sabi sa akin ni Colonel Mitran, sir, kinakailangan tayo pumunta doon, magpakita na tayo. Hinihingi ka na ng taong bayan. Pumunta ako, sige, baba tayo. Nagpinagsalita ako. In the middle na nagsasalita ako, sasabihin sa akin, sir, peaceful rally ito. Putragis. Ganon. Hindi ko naman pinansin. Tira ako ng tira ng yung sa loobin ko. Ayoko ng why will I join a peaceful rally? You join. You like to join. You join the peaceful rally. Because I believe, kung yung peaceful rally na yan, what will happen there? Ano end objective ba dyan sa peaceful rally? Ano end objective? Sasama nga daw si Makoy. Baka mamaya pumunta pa yan dyan si Makoy. Oh, punta dyan si Marcos. Di bang kahipokrituhan yan? Hindi nyo nadadama kasi yung mga tinamaan ng baha eh. Yung nagdusa, nung binaha. Kita nyo yung mga nasa video na bahay tinatangay ng ilog, nilulun ng ilog. Kita nyo yung rumaragasang mga tubig, nagla-landslide. Kita nyo yung sasakyan na nadaganan ng bato. Kita nyo yung mga tao na lumalangoy, na araw-araw nilalakaran nila yung baha, yung mga tinamaan ng leptospirosis. Tapos niyan mag-rally tayo. Hindi naman tapos may mga investigasyon. That's too late. Too late in the day. 3 years. 3 years. Too late in the day. Tapos sabihin mo na, if I were not president, sasamahan ko pa kayo sa kalsada. Ungas. Ikaw nga ang presidente. Ano yan? Binigay namin yung trabaho sa'yo. Binuban yan. Nangangamatay yung tao. Nagugutom yung tao. Ay, nako. Na Madam Inday, if ever you become the next president, if ever you become the leader of this country, do not fail the Filipino people. You put the right people, you trust the right people. Because if you do not, and better reboot the country. If you do not reboot this country, the same vicious cycle. We have to end this. Right here, right now, we have to end it. So that may pag-asa, may fighting chance, yung mga Pilipino. Ang daming problema. Kailangan mong ayusin yung sistema ng gobyerno, yung korupsyon, lahat yan. Indicators lang yan. Ayusin mo education ng Pilipino para yung production line ng bagong henerasyon ng Pilipino, lalabas yung kagusto. Quality, sabi ng iba. Excuse me, quality. So, yung food security ng Pilipino, yung collection ng Pilipino, yung health care ng Pilipino, ang daming aayusin. How do you do it, di ba? Madali yon kung you have the right people there. Na ang dami diyang magagaling, ang dami. Pati yung ating defense, ano yung defense posture natin? Siyempre, no long neglected yung armed forces. Hahabulin natin ngayon. Kaya tama lang yung budget nila, 1 trillion a year for the next 10 years. Let's see if we can fund that. Tapos noon yung West Philippine Sea, wala nang away-away, wala nang gera-gera, joint development na lahat ng claimants. And then yung natin, friends to all, enemy to none, wala tayong away. Neutral tayo, make it clear, neutral tayo. Abrogate the Mutual Defense Treaty. Hindi natin kailangan ng Amerikano para defend. Di naman sila pupunta dito para depensa. Bibigyan nila tayo ng mga gamit, weapons of war. Nababayaran natin.
Imagine gera nila. Makikigera